Ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Hulaan mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi, Hindi nga, ang tanong ko lang, Hindi sa ko po palagay mo, alam. ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo. Pumasa po. Pumasa. Tulfo, matanong ko lang, with your indulgence. Nung po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po. Si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandun, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na paghihiring dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos aakyat na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. So, yun sinasabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Nakwento ko na, dagdag ulit, medyo backtrack ulit. Sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, meron ako isang case na nasolve ko, massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test. Dahil sa lie detector test, yung pulis alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga, nakahon hanggang sa Mr. Chair, umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanya mag-iina dahil sa selos. Yun yun. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Estrada, Senator Estrada. Mr. Chair. Salamat po. Layman lang kami, hindi namin alam, we are not familiar with this lie detector test or this polygraph test. What are the indications para malaman, for us to know that the subject is lying? Aside from what you said, ano pa bang indications meron that are present? So, nakadepende po kasi kami, Your Honor, dun po sa nire-record po ng instrumento. Kung ano po yung lumalabas po sa instrumento, dun po kami nagbibigay po ng conclusion. You want to add, Mr. Ferran? Sige. Dr. To make it simple, ang beauty ng polygraph is there are certain things that we cannot control. Physiologic ang term, pero sa Tagalog, heart rate, breathing, blood Correct. pressure. Ito yung mga bagay na hindi natin kayang i-control. Yeah, will it reflect in the machine? Yes, Machine ba and yan? yun yung sinasabi niya. Ayun, kasi reading. masyadong masyadong malalim technical. yung Then, masyadong yung mga terms mo, hindi namin naintindihan eh. Yung series, sinasabi niya, nagtatanong tayo ng mga tanong na alam natin na tama. Anong pangalan mo? Anong birthday mo? So nakikita yung natitrace, nakikita yung Malalaman tracing. kung ninenervyos ka. Yes. Ayun. However, pag gusto mong magsinungaling o pag nagsisinungaling ka, hindi mo makokontrol ang cardiac rate mo, ang breathing, Correct. ang respiration. So, yun ang beauty ng machine. Yun ang Kaya nga, pinupunto ko. to simplify it, masyadong masyadong kumbaga patatayin. sa To simplify lang. sa law masyadong Latin ang sinasabi mo, hindi namin maintindihan. Sige, i-simplify mo pa, Dr. Papa. Kaya paulit-ulit itong tinatanong. Binanggit nila kanina, 3 series. Tinitingnan natin yung consistency. Yung bang tracing ng heart rate mo, respiration, cardiac rate, blood pressure, consistent. Titignan doon, nakikita kung ano yung parte na nagkakaspike. So, pag nagkakaspike,
chances of lying is higher. Okay. In their case, siguro these two gentlemen may answer it kasi sila nag-contact nung examen. In their case, nag-spike ba yung kanilang heart rate, blood pressure? Yes, Your Honor. Sino sa kanila? Both of them? Both of them po. Nag-spike yung heart rate? So that is an indication na nagsisinungaling sila. Is that the only indication? Before you answer, siguro, in the interest again of fairness, nakikinig ang human rights, ano yung possible impact ng anxiety, high blood pressure, stress, kung mag-undergo ka ng polygraph? Mag-spike ba o normal lang? Kasi may doktor naman kasama dito, di ba? Meron bang magiging influence yung mataas ang BP mo? Kaysa kung normal ka lang, relax ka, kung mataas ang pressure, ang blood pressure mo, eh baka lumabas kang sinungaling. Meron bang ganun yan? Sir, that's precisely the reason why we get baseline vital signs bago natin i-test. And that was the reason why in the initial test, there was no test done because mataas ang BP niya. But I totally agree with you na high blood pressure, anxiety can cause it. So that's the reason why at the start, meron tayong mga standard questions. So pinahinga muna siya. Pinagpahinga siya. Pinatulog muna siya nung gabi, kinabukasan nung siya. time na yun, sir, yes. So nung Then, binipi siya, okay na yung BP niya. Kinabukasan. I would presume. I wasn't there, Your Honor, sorry. So the following day, Your Honor, nung bago namin in-examine si Ms. Ruiz, pinabiti po muna namin at the same Okay na. nung resulta po is normal na. Normal. Yes po. Okay, doktor na ang Senado yon. Yes po. So normal siya, kaya tinuloy niya yung polygraph. Yung BP niya po that type is 120/71 po. So okay yon. BP ng teenager yun. Di ba? Normal. So relax siya. So that can result into the accuracy of the test. So, ang tinatanong lagi pag may polygraph, yung mga countermeasures. Paano magiging are there countermeasures to detect any false results or meron bang ginawang ganon? Paano yan? Paano masasagot yun? Mr. Basilio, mas eksperto kayo dito. Good afternoon, sir. Regarding sa mga questions regarding sa unsatisfied subjects ng mga na polygraph, we conduct another series of examination by another examiner, sir. That's called what? Countermeasures? Yes, sir. So, nag-conduct din tayo ng countermeasures. Yes, sir. So, to really validate. Yes, sir. Okay. Your Honor. So, ibig sabihin, kahit hindi ka duda dun sa unang resulta, isa-subject mo to sa countermeasures para mas-yerto talaga na tama yung resulta. Yes, Your Honor.